Tara at magluto tayo ng homemade pork and beans. Ang mga kakailanganin natin ay bawang, sibuyas, paminta, pork at saka beans. At isama na rin natin pala ang ketchup, nakalimutan ko. Bago ang lahat ay kailangan na muna natin i-prepare ang ating karne. Hiwa-hiwain lang natin to ng cubes part. At pagkatapos ngayon natin hiwa-hiwain to ng parisukat. Magpe-prepare na tayo kagad ng panggisa natin, ang bawang at sibuyas. Pagkatapos natin i-prepare ang bawang at sibuyas at ang karne, maghuhugas tayo ngayon ng beans. Dito sa lugar namin, ang tawag namin dito sa beans na to ay bichuelas. Ano po ba ang tawag sa inyo nito? Comment na lang po dyan sa baba. At sa English ay white beans. Common sense na lang yun, di ba? Sa gawa na marami nga pong alikabok sa palengke, kailangan natin doblehin ang paglilinis nito o paghuhugas. Nang para sa ganon ay malinis naman ang ating kakainin. Nang natapos ko na nga itong hugasan ay linagay ko na kagad ang aking karne. Ay, karne pala ng baboy. At saka bawang at sibuyas. At lagyan na rin natin ng onting tubig o katamtaman tubig para sa pagpapalambot ng karne at saka bichuelas. Kaya sinabay ko na rin po ang karne nito ay para sabay na rin silang lumambot at hindi na tayo palabakos bukas pa. Diba? Ayon sa aking tansyometer ay ito nasakto na nga ang aking tubig at ito ay tinakpan ko na rin. At nilagay ko na kagad sa aking kalan o gas stove sa English. Pero pag ganun talaga. At kailangan na natin buksan ng ating apoy. Siyempre, hindi naman maluluto to kung hindi natin bubuksan yung apoy, di ba? At ayun na nga, kumulo na nga siya at umangat na ang ating pito. Paalala lang po, huwag niyong pipilitin bubuksan ng pressure cooker habang ito ay ganun pa daw. At pag gumulo na to ay kailangan natin pahinaan ang ating apoy at hintayin ng 30 minutes para ito ay lumambot. Nang umabot na nga ng 30 minutes ay akin muna itong in-off. At hayaan muna natin ang ating pressure cooker hanggang sa maubos ang hangin nito sa loob. Nako, nawawala ng hangin. Para sa safety na rin, iwasan natin buksan ng ating pressure cooker hanggang hindi pa bumababa itong tinuturo ko. Dahil pag pinilit natin buksan ito ay may tendency na puputok. Hindi yung putok ng katabi mo ha. After 30 minutes ay ito nga sinilip ko na ay hindi pa talaga siya malambot. Kaya akin sinara ulit at aking isasalang ulit ito. Mag-add lang naman tayo na another 30 minutes o kaya 15 minutes para sa ating pagpapalambot nitong white beans. After nga ng 15 minutes ay ito na nga, binuksan ko na nga ulit siya at tingin ko ay okay na. Talagang okay na siya. Tara, tirahin na natin to. Nang malambot na nga ang ating pork and beans, nag-prepare na rin ako ng kagad ng bawang at sibuyas na para panggisa ng ating napalambot ng pork and beans. Iba rin po kasi talaga ang lasa ng isang pagkain kung ito ay gigisahin natin. Una sa lahat, hindi lang naman po pagkain ang ginigisa. Kadalasan ay ang iyong asawa. Kung mawari mo ay mainit na ang iyong kawali, ay lagyan na natin ito agad na mantika. Saktong mantika na para magisa lang natin ang bawang at sibuyas natin. Hindi naman natin kailangan na napakarami mantika dahil hindi naman pipirituhin ang ating gagawin kundi magigisa lamang. Nang nabasa ng aking tansyometer na mainit na ang aking mantika, eto nga, linagay ko na ang aking bawang. Ganito rin po ba ang style nyo paggigisa? Ay hinihintay nyo rin matoasted ang bawang bago nyo ilagay ang sibuyas. Kasi may kanya-kanya naman tayong paraan ng pagluluto. Meron ng inuuna ang sibuyas bago ang bawang, meron din naman bawang at bago ang sibuyas, di ba? Balinaliktad ko lang. Nang mawari ko na okay na ang bawang at sibuyas, ilinagyan ko na agad to ng durog na paminta. Ang dami ko sinasabing durog na durog, pwede lang naman din na powdered garlic. Powdered garlic daw, hindi ba pepper? Mali. Dahil sa sukat ng aking tansyometer ay kailangan na natin ilagay itong ating pinalambot na pork and beans para magisa na natin. At ikirug-kirug natin to kahit papaano. Kirug-kirug, mekos-mekos na lang kasi yun mas ang kabisado ng tao, no? Mekos-mekos pala. Nawawalan ako ng hangin. Nang matapos natin itong gisahin ay mag-change court naman itong mga lutuan natin. Nang para sa ganoon ay may transfer na natin ang ating ginisa kaninang white beans at saka pork, diba? Ganito rin ba ang technique nyo sa pagluluto? Alam ko kasi pag sa malakihang mga kawa ay iba. O kaya talaga mga malalaking kawali, ganun, siliyasi kung tawagin dito sa amin. Anong po ang tawag sa malaking kawali sa inyo? Paki-comment na lang po dyan sa baba kung maaari po ba. Salamat. At linagyan ko na nga ng generous amount of betchin o kaya MSG at medyo halo-haloin natin para matunaw ang ating MSG. Nang alam ko na nga na natunaw ng ating betchin ay linagyan ko na rin ito ng toyo. Alam mo yun, noonting toyo lang. Hindi yung kasong toyo ng misis at saka ng jowa mo. Malakas ang toyo nun at mararami ang toyo nun. At lagyan na rin natin na maraming ketchup. Kung wala naman ketchup ay pwede rin naman ng tomato paste. Pero mas maganda kung talagang pagsasamahin mo tomato paste at saka ketchup. Pero sa akin wala akong tomato paste kaya
ang ginamit ko na lang ay puro ketchup na lang. At saka medyo halu-haluin na natin ulit ito. O may mekos. At pagkatapos natin tong imekos-mekos at makikita natin ay tamang-tama na ang kulay ng ating kakainin tuloy ng ating lulutuin, lalagyan naman natin ng onting amount ng asukal ng asin na galing pa sa Atlantis Ocean. Dahil nga pork and beans ito, kailangan natin medyo matamis at lagyan na rin natin ng brown sugar at medyo halu-haluin na lang natin para matunaw na nga yun ating mga pinagahalo-halo rito. At hintayin lang natin itong kumulo at pag nakita na natin na talagang okay na yung pagkakulo niya, ay makikita naman natin na medyo malapot-lapot na ang ating nilulutong pork and beans. This is the sign to take a spoon to taste it. Grabe, nakapag-English ako. I'm not school naman. Kung nakaabot ka rito sa video na to ay pwede pa like and share na lang. Salamat!